Isang animal shelter sa Davao City ipinasasara ng Davao City Health Office dahil umano sa reklamo ng ilang kapitbahay dahil sa masangsang na amoy mula rito. Umaapila naman ang may-ari ng shelter ng konsiderasyon sa lokal na pamahalaan. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito si Axel, isang aspin mula sa Davao City. Hirap na itong maglakad matapos masagasaan ng sasakyan sa Dakudao, Davao City. Masigla na at puno ng buhay si Axel. Gumaling na rin ang kanyang mga sugat at nakakapaglakad na gamit ang kanyang wheelchair. Isa lang si Axel sa daang-daang rescue dogs na nabigyan ng ikalawang pagkakataon sa buhay matapos ma-rescue ng Happy Animals Club sa Davao City. Among ginabuhat diri is mag-rescue. Then, pagkahuman sa rescue is mag-rehabilitate, magtambal mi sa ila, magpakaon og daghan. Hantod sa maging healthy sila, and then after kung healthy na sila, kay amo na silang ikapon og ligate. Then kung makapon na sila, pwede na pangitaan na mo sila family na i-love din sila forever. Pero nanganganib ngayon na mawala ang naging tahanan ng mga rescue dog matapos isyuhan ng closure order ng Davao City Health Office noong October 13 ang nasabing dog shelter. Umani ng iba't ibang reaksyon ang post sa social media ng may-ari ng animal shelter na si Ken Amante na umaapila ng tulong sa publiko. We have rescued hundreds of animals. We were able to rehabilitate many of them, and a lot of them have been adopted into good homes. Ang itinuturing dahilan, ang reklamo umano ng isang kapitbahay dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa nasabing shelter. Kaya kinandado na ang gate ng nasabing animal shelter at nilagyan na ng poster kung saan nakasaad ang detalye ng closure order. Kana sir, bawal na mi mag-rescue. Kana number pinakasakta part dila na mi pwede maka-rescue. Karon kay grabe daghan jud kay mig rescue request. Na kagabi actually na nabanggaan pero dili mi kalihok kay bawal. Then dili pud mi makapagitag family, di mi ka adoptions. Sinubukang kuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang nagreklamong kapitbahay pero walang tao sa bahay nito. Ayon naman sa ilang kapitbahay, may naaamoy silang masangsang na amoy mula sa animal shelter, lalo na kung malakas ang buhos ng ulan. Sometimes nadyo amoy samot nagka ng ting-ulan or init. Sa panayam ng GMA Regional TV 1 Mindanao, kay City Health Office OIC, Dr. Thomas Ababon, tumanggi ito na magbigay ng pahayag kaugnay sa kanilang in-issue na closure order. Wala, no comment sa Juguro. Pero ano lang sir, bali, kita ba to ang nag-issue? Wala sa ko'y comment lagi. Mga kanusa kata makahatag sir. Basig ugma or unyang hapon later, maghulat pa ko sa bag. Okay. Pero so far sir, may mga meetings na ba to sir? Yeah. Tumanggi rin na magbigay ng pahayag ang City Veterinary Office. Nag-aalala naman ang nasabing animal shelter sa posibleng pagpapahinto ng kanilang operasyon at ang posibilidad na mapunta sa dog impound ang kanilang mga alagang aso para isailalim sa euthanasia o mercy killing ang mga ito. Then gitagaan mig letter siya, ma'am, kana kung maabot ni siya sa pinaka high officer is kana wala mi choice kundi confiscate tanan inyong hayop dire then idala sa dog pound. Kung sa dog pound sila like sir kay 72 hours biya patsun dayon sila. Kung dili nimo sila ma-claim tanan, patsun sa digto kung malapas og 72 hours. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News.